Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng Inquirer.net. A court sheriff punch sinuntok by Vice President Sara Duterte during a 2011 demolition in Davao City has been listed as a witness in her impeachment trial by the House prosecution team. Ano namang nangyari sa ating prosecution team? Ang ini-impeach nila is a vice president. Dapat yung ginawa niyang kasalanan as vice president, dapat yun ang pagtunan ng pansin. At ang mga testigo na nakagawa ng kamalian ang vice president while siya ay vice president, dapat ang bakit pati 2011 i-represent nila? Ay nako, tingnan nyo ang reaction ng taong bayan. 5,400 ang nag-react, 4,000 ang tumatawa, 1,200 lang ang nag-like. Percentage-wise, nasa 80% sa taong bayan pinagtatawanan itong prosecution. To me, it is irrelevant. Kasi ang kanila is yung grave threat. Yun ang isa sa articles of impeachment, yung pinagbantaan niya ng buhay ang Pangulo, ang First Lady at saka si Martin Romualdez. Yung sabi, kung ako ay madididbol din kayo. Yan. So, magandang paliwanag yan ni Congressman Attorney Rupert Rodriguez. Ano ito? Threat with a condition and a conditional threat. Ano yung threat with a condition? Parang ganito. Gugurgurin ko kayo kapag hindi, okay, itong, say, ransom incident. Itong anak ninyo, pag hindi kayo nagbigay ng 5 million hanggang bukas, gugurgurin ko ito. Ayon, criminally liable yun. Dahil threat with a condition. Paliwanag yan ni Congressman Attorney Glodin Rufus Rodriguez. Yung conditional threat, iba. Wala kang criminal liability, conditional eh. Yung pahayag ni BP Sara, kung anuhin mo yun sa i-trial mo is, it does not hold ground. Dahil ang condition is, mamamatay muna si BP Sara bago niya magagawa yung threat na sinasabi niya. Ganoon lang yun kasimple. Ano ngayon? Sabi ng NBI noon sa House proceedings, naghahanap daw sila ng testigo kung sino yung may lead na daw sila, sino yung nakontak ni BP Sara na hitman. Dapat yun ang i-present nilang witness. Tatayo, I am Juan de la Cruz. Ako yung kinausap ni BP Sara na gugurgur sa 3 kalaban niya once na may mangyari. Dapat iyon ang witness. Ang i-present nila yung sheriff. Nako, I think Abi ang apelyido. I tell you, lalong sisikat yan si BP Sara kung ibalik nila. Kasi ako, una akong nabighani, una akong bumilib, humanga kay Mayor Inday Sara nung nakita ko yung video na sinasapak niya, 4 na beses niyang sinapak yung sheriff. Pak, 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 pak! Galit na galit. Sabi ko, wow. Tingnan nyo yung gupit ngayon ni BP Sara. Diba? Gupit lalaki. Ganyan din ang gupit niya nung sinapak niya yung sheriff. Yung ganyang gupit, ibig sabihin yan, war mode.
Attack mode si BP Sara, humanda kayo. Maraming bumilib kay BP Sara. Nakita nila yung leadership ni BP Sara, yung tapang niya, yung malasakit niya. Kasi very simple yung request niya. Huwag mo nang i-demolish sa kausapin ko sila ng maayos para hindi tayo magkagulo. Na-delay si BP Sara dahil inuna niya pinuntahan yung may baha. Inayos niya muna yung mga constituents niya na nabiktima ng baha. Eh pagdating niya doon, wala na, nagsimula ng demolition. Kaya yon galit. Hinanap ang sheriff. Pagharap ng sheriff, bira. Yan. Diyan ako bumilib kay BP Sara. Kaya humanda kayo. Pag nagpresidente yan, yung mga maletagang, kaya takot na takot itong mga members ng maletagang, itong mga DDX, diehard Duterte haters, takot na takot sila na magpresidente si BP Sara. Kaya nagtutulungan sila ngayon. Yan, tatlong grupo na yan. Marcos Camp, Kakamping, at saka Makabayan Blanc. Nagkakaisa sila ngayon for a common enemy in the person of BP Sara. Kaya gusto nilang matanggal siya through impeachment. Kaya lang, subukan niyo. But the impeachment math, sabi ng isang political analyst, impeachment math, arithmetic, is luck in favor of BP Sara. Dahil 16 votes or kahit 15 votes ang kailangan para makonvict si BP Sara, 13 lang sila. Paano nila makonvict si BP Sara? Kaya good luck. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito.